Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 5. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi may inggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. The soft side of love. Pag-usapan natin yung 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 5 in relation po sa topic natin, love, courtship, and marriage. Ngayon, nabanggit ko po yung salitang soft. Ano po? Actually, pag tinignan nyo parang soft. Yung side ng pag-ibig na itinuturo dito ni St. Paul. Pero hindi po ito madali. Tandaan nyo ano po. At kailangan pong malalim na commitment para magawa po natin ito. At daily dapat sasabihin natin yung I choose to be this person na binabanggit po dito sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Ibig sabihin po mas malalim na commitment. Kailangan po conscious tayo, meaning voluntary natin itong ginagawa. Hindi napipilitan, continuing, dapat araw-araw nating sasabihin at gagawin. Ito pong mga katotohanan ito at unchanging, dapat hindi nagbabago. Ngayon, isipin nyo na lang po yung challenge na meron po sa atin. Kung kayo po ay may asawa, ano po na napakahirap pong pakisamahan, or sabihin na natin minsan gusto nyo nang mag-give up, maaring ito po yung mga verses na makakatulong sa inyo. So, ang direction po lagi ng ating sasabihin at confession daily na I choose, ano po, ay sa atin pong mga partner muna at bago po sa ibang tao. Kailangan po selfless talaga tayo and forgiving para ma-practice Christ-like na pag-ibig. Okay, so sabihin po natin muna na I choose to be patient, to be kind. I choose not to envy, not to boast, not to be rude, not to be self-seeking, not to be easily angered, not to keep records of wrongs. So, ibig sabihin hubarin talaga natin yung ating childish ways. Ano po? Kasi pagka binaliktad nyo po yan, ganito po ang inyo pong kalagayan. Ano po? You will be impatient, you will be unkind, you will be envious, boastful, rude, self-seeking, easily angered, and one who keeps record of wrongs. So, ibig sabihin, yun nga, childish ways. Ano po? Para talaga tayong bata. Kaya ipapamuhay po natin yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verses 31 hanggang 32. Now, unang-una po, purify your thoughts. Ano po, mahalaga po yung pag-iisip natin. Dapat po ay matuto tayong magtiwala sa ating pong partner. Ano po, napakahalaga po niyan. Number 2 po, control your tongue. Ano po, at sa Ephesians chapter 4 verse 31, kailangan malinaw po sa atin yon. Iwasan natin yung magsalita ng masakit. Ano po, mag-iingat po tayo sa lalabas sa ating mga bibig. Ano po, at sasabihin natin, iba po kasi sanay sa masakit na pananalita. Ang sasabihin nila transparent naman kami sa isa't isa. Pero sa Biblia po, kailangan matuto po tayong mag-control ng ating pong mga sinasabi. Pangatlo po, be kind through your actions. Piliin natin yung mga kind actions. Ano po? At napakahalaga po ng respeto sa isa't isa. Iwasang manakit. Ano po? Lalo na kung kayo po ay nagkaroon ng pag-aaway. Ano po? Ay iwasan ninyong manakit sa isa't isa. Pangapat po practice forgiveness even in small things. Iwasan po ninyo yung mga tampo-tampo, ano po, yung hindi magkikibuan, hindi magpapansinan. Alam niyo po, ang tinuturo po sa atin ng Biblia ay lagi tayo dapat maging
mapagpatawad. At pagka yan ay nagawa po ninyo sa inyong partner, ay madali nyo rin pong gawin yan sa ibang tao. At panghuli po, pray together. No? Lagi kayong mananalangin magkasama. Paalala po sa atin yan sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5 at 1 Peter chapter 3 verse 7. Kaya mahalaga po mga kapatid, mai-practice natin itong soft side of love para maging successful yung atin pong mga marriages or pagsasama ng mag-asawa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito na aming natutunan. At dalayan ko po may pamuhay namin ng Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Hubarin namin yung aming mga childish ways na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. At makita sa amin ito pong 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5. Salamat Panginoon, yan ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.